Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Sa sandaling ito, napaginipan ni Elizabeth si Meliodas na nakikipaglaban sa napakalakas na mga kaaway. Sobrang nag-aalala ito sa kanya. Buti na lang at panaginip lang ito. Ngunit masayang-masaya rin siya, dahil nailigtas ng 7 deadly sins ang kahariang ito, kaya lahat ay bumalik sa isang mapayapang buhay. Pagkatapos nito, pumunta si Elizabeth sa tavern ni Meliodas. Masayang-masaya ang lahat, kaya nagpa siya silang magdaos ng isang pagdiriwang. Biglang gustong makipag-usap ni Ban ng pribado kay Meliodas. Sabi niya, gusto kong umalis sa 7 deadly sins. Nagulat ito kay Meliodas. Kinaumagahan, tahimik na umalis si Ban. Sa hindi inaasahan, nakita niya si King. Alam ni King na si Ban ay naghahanap ng paraan para buhayin si Elaine. Gusto na pala ni Ban na bumalik sa Fairy King's Forest. Samantala, si Meliodas at ang iba pa ay pinupuri ng hari, ngunit napansin ni Meliodas na may ilang mga Holy Knights na ayaw sa kanila. Biglang lumitaw ang 3 Holy Knight. Napagtanto ng lahat na sila ang mga katulong ni Denzel. Hinamon nila kaagad si Meliodas, dahil gusto nilang makita ang kapangyarihan ng 7 deadly sins. Biglang nakita ni Hawk na 860 lang ang power level ng lalaking ito. Lumalabas na binigyan ni Merlin ng hikaw si Hawk. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga antas ng kapangyarihan ng mga kaaway. Dahil dito, labis na nasasabik si Hawk, dahil nakikita na niya ngayon ang impormasyon ng lahat. Sa sandaling ito, inatake ni Dugido si Meliodas, ngunit hinarangan ni Meliodas ang lahat ng kanyang pag-atake. Naging sanhi ito ng pagkabali ng mga daliri ni Dugido, at siya ay natalo ni Meliodas. Nagulat ito kay Hawk, dahil ang antas ng kapangyarihan ni Meliodas ay 3,300. Sa sandaling ito, napagtanto ni Death Pierce ang lakas ni Meliodas, kaya humingi siya ng tawad at umalis. Nakita ni Hawk na 1,600 lang ang kanyang power level, ngunit ipinaliwanag ni Gother na nagbabago ang power level ng lahat sa oras ng labanan. Nakita ni Hawk na ang kanyang sariling power level ay 3,100. Nagulat ito kay Hawk. Samantala, ang antas ng kapangyarihan ni Diane ay 3,200, ang antas ng kapangyarihan ni Merlin ay 4,700. Nagulat ito kay Hawk, ngunit napansin ni Elizabeth na sina Ban at King ay wala kahit saan. Sabi ni Diane na umalis na sila. Lumalabas na sinundan ni King si Ban. Bigla, nasira ang selyo ng Demon Clan. Ito ay nakakagulat sa lahat. Naramdaman ni Meliodas na nakabalik na sila. Sa sandaling ito, sina Hendrickson at Dreyfus ay parehong nabuhay na muli, ngunit napagtanto ni Hendrickson na ang sa harapan niya ay hindi si Dreyfus. Nagpasalamat siya kay Hendrickson sa pagsira ng kanilang selyo. Lumalabas na sila ang 10 Commandments, ang pinakamalakas na mandirigma ng Demon Clan. Nagulat ito kay Hendrickson. Sa sandaling ito, sila ay labis na nasisiyahan, dahil sila ay nakatakas sa kanilang 3,000 taong selyo. Lumalabas na ang katawan ni Dreyfus ay kinuha ni Fraudrin, at si Fraudrin ang nagsira ng selyo para sa iba. Samantala, tuwang-tuwa si Zeldris, dahil malapit na niyang makita si Meliodas. Ngunit hinigop ng seal ng Goddess Clan ang kanilang magic power, kaya agad silang naghanap ng mapagpahingahan. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Ban at King na may sumusunod sa kanila. Si Jericho pala, ito ay nakalilito kay Ban, dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya sinusundan nito. Ngunit sinabi niya na sinusundan niya si Ban upang pilitin siyang humingi ng tawad, dahil minsan ay pinunit ni Ban ang kanyang damit. Sa wakas, nakarating sila sa Fairy King's Forest. Ito ay labis na ikinatutuwa ni King, dahil siya ay nakabalik na sa kanyang sariling bayan. Ngunit ang lahat sa Fairy Clan ay hindi tinatanggap si King, dahil iniwan niya sila 700 taon na ang nakalilipas. Ito ang naging sanhi ng pagkamatay ni Elaine. Ngunit malugod nilang tinanggap si Ban, dahil iniligtas niya ang Fairy King's Forest. Sa sandaling ito, nakarating sila sa lugar ni Elaine. Ito ang nagpalungkot kay King. Niyakap siya ni Ban at sinabing, talagang bubuhayin kita. Samantala, hinahanap ni Elizabeth si Meliodas, dahil napagtanto niyang aalis na si Meliodas, kaya gusto niyang sumama dito. Biglang sinuri ni Meliodas ang katawan ni Elizabeth. Kaya naman, itinali siya ni Hawk, ngunit napansin ni Elizabeth na kakaiba ang kinikilos ni Meliodas. Sa sandaling ito, nagtanong si Diane, mahal mo siya, hindi ba? Dahil dito ay napahiya si Elizabeth.
Kaya sinabihan siya ni Dayan na magtapat kay Meliodas. Nabawi na pala ni Dayan ang mga alaala nila ni King, at labis na nag-aalala si Dayan sa kanya, dahil mahal niya si King. Samantala, si King ay kinasusuklaman pa rin ng lahat. Napakalungkot nito, dahil umalis siya para iligtas si Helbram, kaya hindi niya naprotektahan ang Fairy King's Forest. Suot ni King ang helmet ni Helbram. Bigla niyang nakita si Helbram. Lumalabas na ang kaluluwa ni Helbram ay pumasok sa helmet na ito. Sinabi ni Helbram na hiniling sa kanya ni Elaine na manatili sa tabi ni King. Sa sandaling ito, dumating din si Ban. Gusto niyang magpatuloy sa paghahanap ng paraan para buhayin si Elaine, at sinabi ni Ban kay King na hinihintay siya ni Dayan. Napagtanto ni King na nabawi ni Dayan ang kanyang mga alaala. Biglang nakita nila ang nakababatang kapatid ni Gila, ngunit hindi niya alam kung sino siya. Samantala, nakita ni Meliodas na kakaiba ang kinikilos ni Gother. Nililigawan pala niya si Gila. Nang maglaon, pinuntahan ni Meliodas si Merlin. Hiniling niya kay Merlin na ibalik ang kinuha niya sa kanya 10 taon na ang nakalilipas, dahil napagtanto ni Meliodas na ang 10 Commandments ay nabuhay na muli. Samantala, hinanap ni Dayan at Elizabeth si Gila, dahil kakaiba ang kinikilos ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi kinikilala ni Gila ang kanyang sariling kapatid. Napagtanto ni Dayan na si Gother ang may pananagutan. Lumalabas na binago niya ang kanilang mga alaala, dahil gusto ni Gother na maunawaan ang damdamin ng lahat, upang makagawa siya ng puso para sa kanyang sarili. Ito ay labis na ikinagalit ni Dayan, kaya sinubukan niyang pigilan si Gother, ngunit ginamit niya ang kanyang sacred treasure. Ito ay nagiging sanhi ng lahat ng tao sa kaharian upang mawalan ng malay, dahil gusto niyang makita ang kanilang mga alaala. Galit na galit dito si Dayan, dahil naiintindihan niya ang sakit ng pagkawala ng mga alaala. Agad niyang inatake si Gother. Sa sandaling ito, natagpuan ni Meliodas si Elizabeth, kaya tinawag niya ito upang magising. Samantala, inaaway pa rin ni Dayan si Gother. Gumawa siya ng 2 higanteng earth puppet para makuha si Gother, ngunit kinokontrol niya ang mga puppet ni Dayan. Sa hindi inaasahan, tumalon si Dayan at sinuntok si Gother. Sa kabutihang palad, dumating si Meliodas sa tamang oras. Pinagalitan niya si Gother dahil sa pagkawala ng kontrol. Inutusan ni Meliodas si Gother na ibalik ang mga alaala ng lahat. Nanumbalik ang alaala ni Gila at ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Gother sa kanyang pagiging makasarili, ngunit hindi siya sinisisi ni Gila, dahil tinulungan niya itong maalala ang kanyang ama. Biglang tinawag ni Merlin si Slader. Nagulat ito kay Meliodas, dahil si Slader ay sumusunod sa mga utos ni Merlin. Pagkatapos ay ibinalik ni Merlin si Gother sa kanyang orihinal na anyo. Lumalabas na manika ang totoong anyo ni Gother. Nakakatulong ito kay Gother na patatagin ang sarili, kaya gumaan ang pakiramdam ng lahat. Biglang naramdaman ni Merlin ang isang kakaibang pinagmumulan ng kapangyarihan. Agad niyang ipinadala ang lahat sa kaharian ng Camelot. Samantala, si Arthur ay nakaharap sa isang higanteng halimaw. Buti na lang at dumating ang grupo ni Meliodas. Napagtanto ni Meliodas na ang halimaw na ito ay isang sandata ng Demon Clan. Nakita ni Hawk na ang antas ng kapangyarihan nito ay 5,500. Ito ay nakakatakot sa kanya, dahil ang kapangyarihan nito ay mas malaki kaysa kay Meliodas at Merlin. Agad na inatake ng halimaw ang lahat. Sa kabutihang palad, si Merlin ay lumikha ng isang hadlang upang protektahan ang kaharian. Ngunit ang hadlang ay nawala. Napagtanto ni Meliodas na ang lahat ay nasa panganib. Habang umaatake ang halimaw, pinateleport ni Merlin si Meliodas upang harangan ang welga nito. Nagulat ito kay Arthur. Sinabi niya sa lahat, ang kahinaan ng halimaw ay ang pagwasak sa dibdib nito. Ngunit si Arthur ay nahuli ng halimaw. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Meliodas sa tamang oras. Gayunpaman, naputol ang espada ni Meliodas. Biglang binigyan ni Merlin si Meliodas ng espada. Ito pala ay ang Demon Sword Lost Vein, ang sacred treasure ni Meliodas. Sa hindi inaasahan, tumaas ang kapangyarihan ni Meliodas. Madali niyang pinutol ang braso ng halimaw. Biglang tumubo ang halimaw ng maraming sungay. Naghahanda ito sa paghahagis ng mahika kay Meliodas. Sa hindi inaasahan, lumikha si Meliodas ng 5 clone ng kanyang sarili, pagkatapos ay ginamit niya ang full counter technique. Sinasalungat ni Meliodas ang pag-atake ng halimaw. Sa wakas, natalo ito ni Meliodas. Tinitiyak nito ang lahat. Samantala, malapit nang bumalik si King kay Meliodas. Bigla niyang nakita ang kagubatan na mabilis na lumalaki. Lumalabas na kada ilang taon, bumibisita si Ban dito.
Ginagamit niya ang kanyang dugo upang tulungan ang kagubatan na lumago. Biglang inatake din ng isang halimaw ang Fairy King's Forest. Nagulat ito kay Jericho, dahil napakalaki ng halimaw. Nakakatakot ang lahat, ngunit ang halimaw ay hinatake. Napagtanto ng lahat na ang umatake ay si King. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng halimaw, napaatras nito si King. Nakikita ng lahat si King na sinusubukan silang protektahan. Nag-aalala ito sa lahat. Samantala, si Ban ay hawak ni Gearhead. Siya ang tagapayo sa Haring Diwata. Naniniwala siya na si King lang ang maaaring maging hari ng Fairy Clan, dahil siya ang pinili ng Sacred Tree. Ngunit madaling hinarangan ni Ban ang kanyang mga pag-atake. Sa hindi inaasahan, si Elaine ang pinuntirya ni Gearhead. Nang dumating si Jericho upang ipaalam kay Ban, nakita niyang nahuli na si Ban. Lumalabas na gusto ni Gearhead na manatili si Ban dito magpakailanman, bilang pagkain para sa kagubatan. Bigla niyang napagtanto na ang kagubatan ay sinalakay. Nagulat ito kay Gearhead, dahil isa itong selyadong sandata ng Demon Clan. Samantala, sinusubukan ni King na pigilan ang higanteng halimaw, ngunit lahat ng kanyang pag-atake ay walang silbi. Sa tingin niya ay natalo siya, at gusto niyang makita muli si Dayan. Bigla, pinutol ng halimaw ang Sacred Tree. Nagdulot ito ng panik sa lahat. Sa sandaling ito, nararamdaman ni King na hindi siya karapat-dapat na maging hari ng Fairy Clan. Biglang nagmadali ang lahat para pigilan ang halimaw para protektahan si King. Nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Helbram kay King, na kinikilala siya ng lahat, dahil siya ang kanilang hari. Bigla, inilabas ni King ang kanyang sacred treasure. Ito ay nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Gustong protektahan ni King ang lahat at si Dayan. Sa hindi inaasahan, umusbong ang King's Spirit Spear, at natalo niya ang halimaw sa pamamagitan ng isang malakas na strike. Sa sandaling ito, napagtanto ng Ten Commandments, na ang kanilang dalawang halimaw ay natalo. Nasa sabik nito si Galand, kaya gusto niyang pumunta at harapin sila. Samantala, sinabi ni Meliodas kay Arthur, na ang halimaw ay sandata ng Demon Clan. Nag-aalala ito sa lahat, dahil ang Ten Commandments ay mas malakas kaysa sa halimaw na ito. Ngunit naniniwala si Hawk na mananalo si Meliodas. Kaya hinati niya ang sarili sa mga clone at tinukso si Elizabeth. Gayunpaman, napagtanto ni Hawk na, ang mga clone ni Meliodas ay nagkakaroon ng kanilang kapangyarihan ng pantay-pantay. Bigla, may bumagsak sa harap nila. Napagtanto ni Meliodas, na ito ay si Galand, isang miyembro ng Ten Commandments. Nakita ni Galand si Meliodas, na labis siyang ikinatuwa. Samantala, nakita ni Hawk na ang antas ng kanyang lakas ay 26,000. Ito ay nagpaisip sa kanya na ang hikaw ni Merlin ay nasira. Nagulat ito sa lahat, ngunit napagtanto ni Merlin, na hindi pa niya lubos na nabawi ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, ligtas na ang Fairy Clan ni King, at naibalik na rin ang Sacred Tree. Kaya binigay ni Ban kay King ang kanyang dugo, na tumutulong kay King na pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagpasalamat si Gearhead kay Ban. Ngunit si Ban ay galit pa rin sa kanya, dahil hindi niya pinapayagan ang sino man na hawakan si Elaine, kaya umalis si Ban. Samantala, ang grupo ni Meliodas ay nakaharap kay Galand. Napagtanto niya na masyadong masikip dito, kaya sinira ni Galand ang lahat sa paligid nila. Nagalit ito kay Meliodas. Inatake niya si Galand, ngunit sinaksak siya ni Galand. Sa hindi inaasahan, isa lang itong clone ni Meliodas. Sa halip, lumitaw si Meliodas sa likod ni Galand. Gayunpaman, nakuha pa rin siya ni Galand. Sa kabutihang palad, pinoprotektahan ni Merlin si Elizabeth. Lahat ay nanonood habang si Meliodas ay nasa panganib. Inatake ni Dayan si Galand, ngunit madali siyang natumba. Napagtanto ni Merlin na ang kanilang agwat ng lakas ay masyadong malawak, kaya't pinateleport niya si Galand palayo, ngunit agad itong bumalik. Habang naghahanda siyang salakayin si Merlin, pumasok si Slader upang harangan ang kanyang pag-atake. Natamaan at nasugatan. Biglang nakipagdeal si Merlin kay Galand. Mukhang naghahanap siya ng paraan para maalis ang lahat doon. Pagkatapos, si Merlin ay naging bato. Nakakagulat ito sa lahat. Inihayag ni Galand na dahil ito sa Truth Curse mula sa Ten Commandments, ang sinumang magsinungaling sa kanya ay magiging bato. Sinubukan siyang pigilan ni Meliodas at ng iba pa, ngunit napakalakas ni Galand. Si Elizabeth ay labis na nag-aalala para kay Meliodas. Napagtanto ni Meliodas na kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, nasa panganib si Elizabeth. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng demonyo, na ikinagulat ni Hawk. Habang ang lakas ni Meliodas ay tumataas sa 13,000, walang humpay niyang inaatake si Galand.
Gayunpaman, si Meliodas ay nasa bingit ng pagbagsak. Madaling nadaig ni Galan si Meliodas. Napagtanto na si Meliodas ay naging masyadong mahina, pinatay ni Galan sina Meliodas, Dayan at Merlin. Sa pag-iisip na naalis na niya ang lahat, umalis siya, iniwan sina Arthur at Elizabeth sa matinding kalungkutan, na walang magawa para tumulong. Biglang sumulpot si Gother. Samantala, kinokolekta ng mga pulang demonyo ang mga kaluluwa ng mga taong bayan. Sa kabutihang palad, lumitaw ang grupo ni Gil at inalis sila, na pinanumbalik ang mga kaluluwa ng mga tao. Ngunit lumitaw ang isa pang demonyo, na kamukha ni Hendrickson. Si Hendrickson mismo ay nagpakita, na ikinagulat ng grupo ni Gil. Iminungkahi niya na magtulungan sila. Galit na galit si Griamore, dahil pinatay ni Hendrickson ang kanyang ama. Biglang umatake ang demonyo, pero naiwasan nila ito. Sinabi ni Hendrickson kay Griamore na, buhay pa ang kanyang ama, na ikinagulat ni Griamore. Ngunit kailangan muna nilang talunin ang demonyong ito ng magkasama, kaya agad na umatake ang grupo ni Gil. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng demonyo, dahilan para masugatan si Hendrickson. Nang papatayin na ng demonyo si Hendrickson, sa hindi inaasahan, tinulungan siya ng grupo ni Gil, at nagawang talunin ni Hendrickson ang demonyo. Sa puntong ito, sinisi ni Gil si Hendrickson sa pagpatay sa kanyang ama. Kaya sinabi niya sa kanila, 10 taon na ang nakalilipas, sina Hendrickson at Dreyfus ay nag-iimbestiga sa isang higanteng butas. Bigla silang nagkita ni Fraudrin, at agad niyang kinuha ang katawan ni Hendrickson, dahilan para mag-alala si Dreyfus. Ngunit hindi niya maatake ang kanyang kaibigan, at pinilit niyang ibigay sa kanya ang katawan ni Dreyfus. Kaya walang choice si Dreyfus kundi pumayag. Sa huli, pareho silang kontrolado ni Fraudrin. Ang layunin pala ni Fraudrin ay maghiganti kay Meliodas, at siya ang pumatay kay Liz, ang kasintahan ni Meliodas. Sa puntong ito, nagising si Meliodas, na labis na ikinatuwa ni Elizabeth. Lumabas na ligtas ang lahat, ngunit nakonsensya si Arthur, dahil hindi niya naprotektahan si Merlin. Ito ay lumabas na si Gother ang nagpabago sa alaala ni Galan, na nagpaisip sa kanya na siya ang pumatay sa kanila. At hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng kontrol ni Gother, dahil sinuot niya ang bracelet ni Merlin. Buhay pa pala si Merlin, dahil ginawa niyang bola ang kanyang kaluluwa. Dahil doon, naging komportable ang lahat. Ngunit napagtanto ni Merlin na madaling talunin sila ni Galan, kahit na siya ay nasa isang napakahinang estado. Kaya sinabi ni Merlin sa kanila na kailangan nilang maging mas malakas. Sa kasalukuyan, ang antas ng kapangyarihan ni Meliodas ay 3,370, at idinagdag niya ang lahat ng antas ng kapangyarihan ng mga miyembro ng 7 Deadly Sins, kaya ang kanilang kabuuang antas ng kapangyarihan ay 21,840. Ngunit ang antas ng kapangyarihan ni Galand ay 26,000, at siya ang pinakamahinang miyembro ng 10 Commandments. Kaya kailangan nilang mabilis na maging mas malakas. Maging sina Elizabeth at Arthur ay kailangang gisingin ang kanilang kapangyarihan. Napagtanto ni Meliodas, oras na para hanapin nila ang huling miyembro ng 7 Deadly Sins. Biglang bumalik si King. Napakasaya niya nang makitang ligtas si Dayan. Pero nakalimutan ni Dayan kung sino si King. Sinabi ni Merlin na si Dayan ay nagkaroon ng pinsala sa ulo, kaya nawala ang kanyang mga alaala. Si Meliodas lang pala ang naalala niya. Biglang nalaman ni King na unti-unti na ring nakakalimutan ni Dayan si Meliodas. Kaya pinuntahan ni King si Merlin tungkol dito, ngunit pagbalik niya, nawala na si Dayan. Sinabi ni Gother na siya ang nagbura ng mga alaala ni Dayan noon, na ikinagalit ni King, kaya sinuntok ni King si Gother sa pader. Pagkatapos nun ay nagpunta silang lahat para hanapin si Dayan. Napagtanto nila na si Dayan ay bumalik sa kanyang tinubuang bayan. Ito ay ang tribo ng higante. Habang inaalala ni Dayan si Matrona, siya ang nagturo kay Dayan, at siya rin ang pinuno ng tribo ng higante. Sa sandaling iyon, pinagalitan ni Matrona si Dayan, sa hindi pagpatay sa kanyang mga kaaway. Lahat pala ng miyembro ng higanteng tribo ay isinilang na mandirigma, kaya instinct nila ang pakikipaglaban. Pagkatapos noon, sinanay ni Matrona sina Dayan at Dolores, ngunit napakahigpit niya, kaya hindi na nakayanan ni Dolores, dahil ayaw niyang maging mandirigma. Kaya noong gabing iyon, niyaya ni Dayan si Dolores na tumakas kasama niya. Ngunit tumanggi si Dolores, dahil natatakot siyang hindi siya makibagay sa mga tao. Sa huli, umalis na mag-isa si Dayan. Bigla siyang hinarap ng isang grupo ng mga sundalo. Buti na lang at nagpakita si Meliodas para tulungan siya. Kaya nagsimulang magustuhan ni Dayan si Meliodas, dahil tinatrato niya si Dayan na parang isang normal na tao, na nagpasaya sa kanya.
Kaya agad bumalik si Dayan para hanapin si Dolores. Ngunit sinabi ni Matrona na namatay si Dolores habang nasa isang misyon, na ikinagalit ni Dayan at sinaktan niya ito. Ngunit hindi siya tugma para kay Matrona, at sinisi ni Matrona si Dayan sa pagkawala ng 500 taon. Sabi niya, ito ang nagpapahina sa kanya. Sinabi ni Matrona na sila ay isang mapagmataas na tribo, kaya hindi sila tulad ng mga tao. Habang si Dayan ay malabo na naaalala ang mga alaala nila ni King, ngunit hindi niya maalala kung sino siya. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ni Dayan ang misyon kasama si Matrona, ngunit nahulog si Matrona sa isang bitag na itinakda ng mga tao. Upang maprotektahan si Dayan, si Matrona ay tinamaan ng kanilang nakalalasong palaso. Ngunit pinilit pa rin niyang protektahan si Dayan, dahil ipinagkatiwala sa kanya ng mga magulang ni Dayan na alagaan si Dayan, at naniniwala siyang magiging isang mahusay na mandirigma si Dayan. Pagkatapos nito, namatay si Matrona, na naging sanhi ng matinding sakit ni Dayan. Sa huli, nahuli si Dayan. Nang papatayin na sana nila si Dayan, biglang nagpakita si Meliodas para iligtas siya, at sumali siya sa 7 Deadly Sins. Sa sandaling ito, iniisip pa rin ni Galand, na pinatay niya si Meliodas, ngunit ang iba ay hindi naniniwala na maaaring patayin ni Galand si Meliodas. Bigla niyang naramdaman na may papalapit. Dumating na pala si Dayan sa kanilang base, na ikinagulat ni Galand, dahil buhay pa si Dayan, na ikinatakot naman ni Dayan, ngunit pinalibutan siya ng mga ito. Dahil nawala ang lahat ng alaala ni Dayan, hindi niya naalala kung sino sila. Pagkatapos ay inatake ni Dayan si Galand, ngunit madali niya itong hinarangan, kaya inatake niya si Dayan. Nang siya ay nasa panganib, biglang may nagligtas kay Dayan, at lahat sila ay pinatumba niya. Napagtanto ni Dayan na ito ay si Matrona, na nagpasaya sa kanya. Ngunit pinawalan siya ng malay ni Matrona at inilayo si Dayan. Nang makalaya si Galand, nakita niyang naglaho na sila, na ikinagalit niya ng husto. Biglang naramdaman ni Monspit na may paparating mula sa malayo, kaya nagpaputok siya ng nagninangas na bolang apoy patungo sa kanila, na ikinabahala ng lahat. Harangan na sana ni Meliodas ang kanyang pag-atake. Sa hindi inaasahan, kinain ng ina ni Hawk ang bolang apoy, na ikinagulat ng lahat. Sa puntong ito, akala nila napatay na nila ang kanilang target. Buti na lang at nailigtas ni Matrona si Dayan. Samantala, naramdaman ni Merlin na may nagligtas kay Dayan, kaya sinabi niya sa kanila na kailangan muna nilang magpalakas, at nagpa siya si Merlin na ibalik ang kapangyarihan ni Meliodas, na ikinagulat ng lahat. Lumalabas na napakalakas ng kapangyarihan ni Meliodas, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang emosyon, kaya tinatakan niya ang kapangyarihan ni Meliodas. Pagkatapos nito, dinala sila ni Merlin sa lugar kung saan nakaselyo ang kapangyarihan ni Meliodas, at nakilala nila sina Jenna, Zeneri at Theo. Namangha sila nang makitang nagsasalita si Hawk. Sila pala ang nagbabantay ng selyo sa kapangyarihan ni Meliodas. Pagkatapos noon, pinasok ni Zeneri sina Meliodas at Elizabeth sa loob. Sinabi niya na kailangan ni Meliodas na mapagtagumpayan ang isang pagsubok, bago niya mabawi ang kanyang kapangyarihan, na nagpasigla kay Meliodas. Pagkatapos, nagsimula ang pagsubok. Napagtanto ni Meliodas na bumalik siya sa nakaraan. Nang makita niya si Liz, nagulat ito kay Meliodas. Sa sandaling ito, nag-aalala si Elizabeth para kay Meliodas. Sinabi ni Zeneri na siya ay nasa gitna ng isang pagsubok, at binigyan din niya si Elizabeth ng isang tasa. Sa loob nito ay isang patay na binhi, at sinabi niya kay Elizabeth na kailangan niyang patubuin ang binhi, na ikinagulat ni Elizabeth. Napagtanto niya na ito ang sarili niyang pagsubok, kaya determinado si Elizabeth na malampasan ito. Habang tinutukso ni Meliodas si Liz, kahit na napagtanto niyang ilusyon lamang ito, naramdaman ni Meliodas na totoo ito. Biglang nakita ni Meliodas ang pagkamatay ni Liz, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol, at winasak ng kapangyarihan ni Meliodas ang isang buong kaharian. Pagkatapos nito, ibinalik si Meliodas sa unang punto. Napagtanto niya na ito ang sarili niyang pagsubok. Nang makitang nasasaktan si Meliodas, nag-alala si Elizabeth. Ngunit sinabi ni Zeneri na kailangan itong pagtagumpayan ni Meliodas, upang makontrol niya ang kanyang galit. Samantala, sinalubong ng lahat ng nasa labas si Hendrickson na ikinagulat nila. Dumating din pala si Hendrickson dito para mag-training. Sinabi ni Jenna na bumalik si Hendrickson sa dati niyang pagkatao. Bigla rin nilang nakita ang grupo ni Gil. Sa mga sandaling ito, nawawalan pa rin ng kontrol si Meliodas, dahil nakita niya ang pagkamatay ni Liz, kaya ibinalik ni Zeneri si Meliodas. Napagtanto niya na hindi pa rin nakontrol ni Meliodas ang galit nito, na ikinadismayan niya, ngunit pinasaya ni Elizabeth si Meliodas. Dahil doon,
nanumbalik ang kanyang espiritu, at nagpa siya si Meliodas na harapin muli ang pagsubok. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Meliodas na kontrolin ang kanyang emosyon. Kahit nagalit pa rin siya sa pagkamatay ni Liz, ayaw na nitong maranasan pa ni Meliodas. Habang papatigilin na sana ni Zeneri ang pagsubok kay Meliodas, pinigilan siya ni Elizabeth, dahil naniniwala si Elizabeth na malalampasan ito ni Meliodas. Sa hindi inaasahan, nagising si Meliodas na ikinagulat nila, dahil nakapasa siya sa pagsubok. Samantala, dumating si Naban at Jericho sa isang kakaibang bayan, dahil nakarinig sila ng mga alingaw na may mga taong babalik mula sa mga patay. Pero isang kwarto na lang ang natitira sa inn, kaya kailangan nilang manatili ng magkasama. Biglang may nakita si Ban na binubugbog ng grupo ng mga tulisan. Sa hindi inaasahan, agad siyang nailigtas ni Ban. Nakilala pala siya ni Ban bilang Warfox, at isa rin siyang magnanakaw. Sa sandaling ito, naalala ni Ban ang kanyang pagkabata. Palagi siyang binubugbog dahil sa pagnanakaw ng pagkain sa iba, na humantong sa pagkakakulong kay Ban. Sa kabutihang palad, nakilala ni Ban si Zhivago, at binigyan niya ng makakain si Ban. Sa oras na ito, sinabi ni Zhivago kay Ban ang tungkol sa kanyang anak. Kasing edad niya si Ban. Biglang hiniling ni Ban kay Zhivago na turuan siya kung paano magnakaw, ngunit sinabi niya na kung magnakaw si Ban, kapupuotan siya ng lipunan. Ngunit gusto pa rin ni Ban na matuto, kaya't sinimulan ni Zhivago na turuan si Ban kung paano magnakaw, na nagpasigla kay Ban, at si Zhivago ang naging taong pinagkakatiwalaan ni Ban. Itinuring din niya si Ban bilang sarili niyang anak. Ngunit isang araw, kumilos si Ban sa kanyang sarili, habang si Zhivago ay hindi pa dumarating, kaya nahuli siya. Nang dumating si Zhivago, nakita niyang inaresto si Ban. Bigla, narinig ni Zhivago na may natagpo ang Warfox ang mga sundalo sa bundok, kaya nag-alala siya sa kanyang anak. Kaya kinailangan ni Zhivago na pumili sa pagitan ni Ban at ng kanyang anak. Ito ay lumabas na si Zhivago ay isa rin Warfox, at pinili niyang iligtas ang kanyang sariling anak, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang sariling anak. Sa sandaling ito, sinabi sa kanya ni Ban na wala siyang ginawang mali, dahil kung hindi niya pinili ang kanyang anak, hindi siya mapapatawad ni Ban. Kaya't napagtanto ni Zhivago, na ang taong iyon ay si Ban, na labis na nagpasaya sa kanya. Samantala, naghahanda ang grupo ni King na magsanay. Sinabi sa kanila ni Jenna na hindi nila magagamit ang kanilang mga armas, at pinapayagan lamang silang gumamit ng isang tungkod na kahoy. Pagkatapos noon ay pumasok na sila sa kuweba. Sa sandaling ito, kinailangang labanan ni Gil at Hauser ang isang halimaw, ngunit walang silbi ang bawat pag-atake nila. Habang nagtatalo ang dalawa, naalala nila ang mga turo ni Meliodas, na nakatulong sa kanila na mabawi ang kanilang espiritu at talunin ang halimaw ng magkasama. Dahil doon, pumasa si Gil at Hauser sa pagsubok. Samantala, napagtanto ni Hendrickson na sila ay lumakas, ngunit sinisi pa rin niya ang kanyang sarili. Kaya't dumating si Meliodas upang aliwin siya, dahil nailigtas niya ang grupo ni Gil. Habang magkasamang nagtatraining sina Gother at Arthur, gusto rin ni King na mag-training, dahil gusto rin niyang maging mas malakas. Kaya naman, nagpa siya si Meliodas na magsanay kasama niya, ngunit alam ni Meliodas na kinamumuhian pa rin ni King si Hendrickson, kaya patuloy niyang pinayuhan si King, dahil napagtanto niyang si Hendrickson ay minanipula ni Fraudrin. Biglang na-curious si King, hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming alam ni Meliodas tungkol sa Ten Commandments. Nagtanong si King, galing ka rin sa Demon Clan, hindi ba? At inatake niya si Meliodas. Sa kanyang pagtataka, nagawang saktan ni King si Meliodas. Samantala, sinabi ni Ban kay Zhivago ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili, dahil pinili niyang patayin si Meliodas para iligtas si Elaine, ngunit itinuring pa rin ni Ban si Meliodas na kanyang pinakamalapit na kaibigan. Napagtanto ni Zhivago na si Ban ay nakatagpo ng mga tunay na kaibigan, kaya nakaramdam siya ng kapayapaan at pumanaw. Samantalang si King ay naghihinala pa rin kay Meliodas, dahil inakala niyang si Meliodas ay bahagi ng Ten Commandments. Pagkatapos noon, kinokontrol ni King ang isang patak ng tubig para atakihin siya, kaya sinubukan din ni Meliodas na gamitin ang teknik ni King, at lumikha siya ng maliit na itim na globo, ngunit naubos na ang oras ng kanilang pagsasanay. Nang aalis na si King, sinabi ni Meliodas na balang araw, gagawin niyang pagkatiwalaan siya ni King. Pagkaalis nila, pinagalitan sila ni Jenna dahil sa pag-aaway nila. Sa wakas, nakapasa si Meliodas sa pagsubok, kaya ibabalik niya ang lakas nito sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang masira ang power cell ni Meliodas,
Nagulat ang lahat, dahil biglang nagdilim ang langit. Ipinaliwanag ni Jenna na ito ang kapangyarihan ni Meliodas, kaya bumalik ang lahat ng kapangyarihan sa katawan ni Meliodas. Agad na naramdaman ng Ten Commandments ang isang napakalaking pinagmumulan ng kapangyarihan, habang nakita ng lahat na nawalan ng kontrol si Meliodas. Naglalaro lang pala siya. Bigla, hiniling niya kay Merlin na i-teleport siya sa lokasyon ng Ten Commandments. Nag-alala ito kay Gil. Sinabi ni Merlin na pagkatapos ng teleportasyon, makakabalik lamang siya pagkatapos ng 10 segundo. Kaya pinaalis niya si Meliodas. Nagulat ito sa Ten Commandments. Hinarap ni Galan si Meliodas, ngunit agad na pinabagsak ni Meliodas si Galan. Nagalit ito kay Galan, ngunit walang silbi ang lahat ng kanyang pag-atake, at mabilis na natalo ni Meliodas si Galan. Nagulat ito sa iba. Pagkatapos, kinausap ni Meliodas si Zeldris. Magkapatid pala sila, at ipinahayag ni Meliodas, ang 7 deadly sins ay matatalo ang 10 commandments. Nagalit ito kay Zeldris, ngunit nawala si Meliodas. Habang si Galan ay galit na galit, dahil mabilis siyang natalo, gusto niyang makaganti kay Meliodas, ngunit sinabi sa kanya ni Zeldris na una, kailangan nilang ibalik ang kanilang kapangyarihan, upang masakop ang kontinente ng Bretanya. Kaya kailangan nilang maghiwalay. Sa puntong ito, si Zeldris at Esterosa na lang ang natira. Si Esterosa pala ay kapatid din ni Zeldris. Sa oras na ito, naghiwalay ang 10 Commandments, upang tipunin ang mga kaluluwa ng mga tao. Samantala, bumalik na si Meliodas, na ikinagulat ng grupo ni Gil. Ngunit nagalit si King, dahil pinupukaw sila ni Meliodas. Napagtanto niya na ang kanilang layunin ay sakupin ang kontinente ng Bretanya. Gusto pala silang paghiwalayin ni Meliodas, para mas madali silang talunin. Sa puntong ito, natapos na ng grupo ni Hawk ang kanilang pagsasanay, na naging sanhi ng pagbabago ng kanilang mga hitsura. Nagkaroon din ng bagong damit si Elizabeth, na labis na ikinatuwa ni Meliodas. Akala nila ay natapos na niya ang hamon, ngunit nabigo pala si Elizabeth. Samantala, nakita ni Zaneri si Meliodas na inaaliw si Elizabeth, na ikinainggit niya, dahil gusto din niya si Meliodas. Pagkatapos noon ay umalis na ang grupo ni Meliodas. Napagtanto ni Jenna na hindi inilagay ni Zaneri ang binhi sa tasa para kay Elizabeth. Lumalabas na ayaw ni Zaneri na patuloy na magdusa si Meliodas sa pagkamatay ng kanilang prinsesa, dahil si Elizabeth ang reincarnation ni Liz. Sa puntong ito, nagtaka si Meliodas tungkol sa hitsura ni Hawk. Nakakain pala siya ng dragon kanina, kaya naman ganito ang hugis ni Hawk. Nakakahinga pa siya ng apoy at lumipad. Biglang tinanong ni Gil si Hawk tungkol sa kasalukuyang antas ng kapangyarihan ni Meliodas. Kaya tiningnan ni Hawk, na ikinagulat ng lahat, dahil ang antas ng kapangyarihan ni Meliodas ay 32,000. Sa puntong ito, nagpa siya si Meliodas na hanapin ang huling miyembro ng 7 deadly sins, dahil ang taong iyon ay mas malakas kaysa kay Meliodas. Samantala, ipinatawag ni Meleskyla ang mga kaluluwa ng mga patay, at binubuhay silang muli. Nakapagtataka, muling nabuhay si Elaine, na ikinagulat ni Gerhed. Bigla niyang inatake ang lahat, dahil gusto niyang mapasa kanya si Ban na mag-isa, at pinalitan niya ng itim ang kanyang damit. Sa puntong ito, napagtanto ni Helbram, may bumubuhay sa mga patay, ngunit lahat ng kanilang mga kaluluwa ay napinsala. Kaya nagpa siya si King na mag-imbestiga. Samantala, inilibing ni Ban ang kanyang kinakapatid na ama. Biglang sumulpot si Elaine at inatake si Jericho. Buti na lang at itinulak siya ni Ban. Nakita niya si Elaine, na ikinagulat niya, at naghalikan sila, na ikinagulat ni Jericho. Ngunit mabilis na napaatras ni Elaine si Jericho. Nakita pala ni Elaine na kaaway niya si Jericho, dahil gusto niyang kunin sa kanya si Ban, pero agad na pinigilan ni Ban si Elaine. Laking gulat niya nang inatake rin siya ni Elaine. Dahil palagi niyang pinoprotektahan si Jericho, nagalit ito sa selos ni Elaine. Ngunit mabilis na pinigilan ni Jericho si Elaine, at inamin ni Jericho na mahal niya si Ban, ayaw niyang makitang nasasaktan si Ban. Paulit-ulit silang nagtalo, pero alam ni Jericho na si Elaine lang ang mahal ni Ban. Noon pa man ay sinubukan na niya ang lahat para buhayin siya, na nagpahirap kay Elaine. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawalan siya ng kontrol, ngunit agad na niyakap ni Ban si Elaine at sinabing, lagi akong magiging sayo. Dahil dito, kumalma si Elaine. Biglang nahimatay si Elaine. Dumating na pala sina Meleskyla at Galan. Si Meleskyla ang kumokontrol sa kaluluwa ni Elaine, na ikinagalit ni Ban, nagpa siya siyang lumaban sa kanila. Gayunpaman, inatake ni Galan si Ban. Sa paniniwalang napatay na niya siya, ngunit agad na muling bumangon si Ban, na ikinagulat ni Galan.
Patuloy ang pag-atake ni Galan. Sa pag-aakalang si Ban ay mayroon lamang immortalidad, hinamon ni Galan si Ban na atakihin siya pabalik, ngunit ninakaw ni Ban ang lahat ng kapangyarihan ni Galan, na nagpalakas ng lakas ni Ban. Tinalo ni Ban si Galan nang walang kahirap-hirap. Nang makita ito, nagpa siya si Melisquela na kumilos, ginamit niya ang kanyang Cone of Darkness para ibitag si Ban. Habang nilalayo niyang nakawin ang kanyang kaluluwa, nagsimulang umalis ang kaluluwa ni Ban sa kanyang katawan. Nang malapit nang maabsorb ni Melisquela ang kaluluwa ni Ban, pumagitan si Elaine. Ngunit nahuli siya ni Galand at inubos ang kanyang kaluluwa sa halip, iniwan si Elaine sa kawalan ng pag-asa. Nagalit ito kay Jericho, nagpa siya na maghiganti sa ngalan ni Ban. Sa hindi inaasahan, maayos pa rin si Ban. Buong lakas siyang umatake, tinutukan ang kanilang mga puso. Napagtanto niyang hindi pa siya sapat para talunin sila, kaya agad siyang tumakbo palayo. Sa sandaling ito, pagod na si Ban. Lumalabas na inilipat ng adoptive father niya ang kaluluwa niya kay Ban kanina, at hiniling niya kay Jericho na kunin si Elaine. Ngunit nagpa siya siyang iligtas silang dalawa, kaya sinubukan niyang tumakas. Biglang may lumipad na malaking bato papunta sa kanya. Pinaglalaroan pala sila ni Galan. Nag-alala ito kay Jericho. Nang nasa panganib sila, itinapon ni Jericho sina Ban at Elaine. Nagdulot ito ng malubhang pinsala sa kanya, ngunit sinubukan pa rin niyang buhatin sina Ban at Elaine. Naantig nito si Elaine. Sa puntong ito, nakatakas sila sa isang kuweba. Bigla siyang nakakita ng isang tavern, na ikinagulat ng may-ari ng tavern, dahil may mga bisita siya ngayon. Kaya humingi si Jericho ng tulong sa kanya, ngunit nang makita niya si Ban, nagulat siya, at sinabi sa kanya ni Ban na ligtas pa rin ang lahat, kaya gumaan ang loob niya. Pagkatapos, dinala sila ni Escanor sa isang secret room. Sa sandaling ito, natagpuan din ni Galand at Melisquela ang tavern, na ikinatakot ni Escanor. Nakita ni Galand ang alak, na ikinatuwa niya, kaya agad nilang ininom ni Melisquela ang lahat ng alak sa tindahan, dahil napakasarap ng alak. Bigla, iminungkahi ni Galand na makipaglaro sa kanya. Siya at si Escanor ay maghahampas sa isa't isa ng isang beses, hanggang sa mamatay ang isa sa kanila, dahilan upang himatayin si Escanor sa takot. Sa sandaling ito, napagtanto ni Ban na umaga na. Biglang nakita ni Galand ang isang magandang battle axe, ngunit ang axe ay napakabigat, hindi niya ito maiangat. Sa hindi inaasahan, nagising si Escanor at kinuha ang battle axe, habang lumalaki pa ang kanyang mga kalamnan, na ikinagulat ni Galand. Sabi ni Escanor, "Ako ang tumatayo sa lahat ng lahi, Lion's Sin of Pride, Escanor." Ito ang nagpa-excite sa kanila, dahil miyembro ng Seven Deadly Sins si Escanor, pero mababa pa rin ang tingin nila sa kanya. Sa hindi inaasahan, natalo ni Escanor si Galan, na ikinagulat ni Melisquela. Ngunit agad ding nakabawi si Galan. Galit na galit ito, kaya inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at ang antas ng kanyang kapangyarihan ay itinaas sa 40,000. Pagkatapos, inatake niya si Escanor ng isang malakas na hampas. Biglang naramdaman ni Merlin ang lokasyon ni Escanor, at ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay tumaas sa 60,000, habang ang pag-atake ni Galand ay nagdulot lamang ng kaunting gasgas sa kanya, na ikinagulat ni Galand. Ngunit gusto pa rin niyang labanan si Escanor. Habang naghahanda siya sa pag-atake, natakot si Galand at tumakas siya, na naging dahilan upang siya ay maging bato. Lumalabas na inilapat niya ang Truth Curse sa laro. Si Melisquela naman, ginamit niya ang Cone of Darkness technique, at itinulak niya ang kaluluwa nito palabas ng kanyang katawan. Ngunit nang kainin ni Melisquela ang kaluluwa ni Escanor, naging sanhi ito ng pag-alab ng kanyang katawan sa apoy. Ang kapangyarihan pala ni Escanor ay Sunshine. Nakita ni Jericho na natalo niya ang 2 miyembro ng Ten Commandments ng mag-isa, na ikinagulat niya. Pagsapit ng gabi, bumalik si Escanor sa pagiging mahinang tao. Sa umaga lang pala malakas si Escanor, na ikinagulat ni Jericho, hindi niya inaasahan na ito ang pinakamalakas na miyembro ng Seven Deadly Sins. Biglang dumating din si King. Nakita niya si Elaine na ikinagulat niya. Habang si Dayan ay tinuturuan ng sayaw ni Matrona, ngunit ang kanyang pagsasayaw ay napakasama. Sa sandaling ito, napakasaya ni Dayan dahil nabubuhay pa si Matrona, at napangasawa niya ang isang tao. Ang asawa pala ni Matrona ang nagligtas sa kanya. Nang magtanong si Matrona tungkol sa mga umatake sa kanya, natakot si Dayan. Kaya nagpa siya si Matrona na ipagpatuloy ang pagtuturo kay Dayan na sumayaw, upang matulungan siyang maging mas malakas. Isa pala itong sagradong sayaw mula sa kanilang higanteng tribo. Makakatulong ito sa kanila na makipag-ugnayan sa kalikasan, ngunit wala pa ring nararamdaman si Dayan.
Bigla siyang nakatanggap ng flyer. Malapit na pala ang Great Fight Festival, ang mananalo ay magkakaroon ng isang wish grant na ikinatuwa ni Meliodas. Napagtanto ng lahat na ito ay isang bitag na itinakda ng Ten Commandments, ngunit nakita ni Meliodas na siya ay libre, kaya nagpa siya siyang sumali, na ikinagulat ng lahat. Sina Gloxinia at Droll pala ang nag-o-organize ng festival na ito, dahil sigurado silang darating si Meliodas. Habang sinusubukan ni Dayan na mag-practice ng pagsasayaw, sobrang nasasabik ito, dahil pakiramdam niya ay nagblendang ang kanyang katawan sa lupa. Biglang inatake ng mga demonyo ang dalawang anak ni Matrona, na naging sanhi ng kanilang matinding pinsala. Kaya't nagpa siya si Matrona na lumahok sa Great Fight Festival, dahil naisip niya na ang hiling ay mailigtas ang dalawang anak ni Zalpa. Kaya naman, hiniling ni Zalpa kay Dayan na bantayan si Matrona. Habang hinihintay pa rin ni Gloxinia at Droll ang pagdating ng lahat, sa sandaling ito, dumating sina Dayan at Matrona, at nakakita sila ng isang napakalaking maze. Napagtanto niya na ang mga miyembro lamang ng higanteng tribo ang makakagawa ng gayong maze. Kaya naman, sinubukan niyang basagin ito, ngunit agad na muling nabuo ang maze. Hindi makatalon si Dayan para maghanap ng labasan. Nakita ni Gloxinia na maraming taong nakikilahok, na ikinatuwa niya. Habang si Dayan ay masyadong nakatutok sa paglalaro, napagtanto niyang nawalan siya ng track kay Matrona. Sa sandaling ito, labis na nag-aalala si Dayan. Bigla niyang nakita si Hawk, kaya nanabik siyang mag-ihaw ng baboy. Nakita ni Elizabeth si Dayan, na ikinatuwa niya. Pero nawala lahat ng alaala ni Dayan, kaya hindi na niya maalala, at agad niyang itinaboy si Elizabeth, pero desidido si Elizabeth na sundan si Dayan. Bigla silang nahulog sa isang bitag. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Dayan si Elizabeth sa tamang oras. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Dayan ang paghahanap kay Matrona, ngunit inatake siya ng isang pulutong ng mga insekto sa kanyang mga binti, na labis na ikinatakot niya, kaya tinulungan ni Elizabeth si Dayan. Dahil doon, nakatakas si Dayan sa mga insekto. Hindi maintindihan ni Dayan kung bakit siya iniligtas ni Elizabeth. Sabi niya, kasi magkaibigan tayo. Kaya nagsimulang magtiwala si Dayan kay Elizabeth. Biglang lumitaw ang maraming clone ni Meliodas. Napagtanto ni Hawk na lahat sila ay peke, kaya mabilis niyang kinuha si Elizabeth at tumakbo. Buti na lang at dumating si Gil at Hauser sa tamang oras para tulungan sila. Kanina pa pala magkasamang pumasok sa maze ang grupo ni Meliodas, pero nagkahiwalay sila. Biglang kinagat ng halimaw si Hawk sa ilong, na ikinagalit ni Hawk, kaya kinain ito ni Hawk. Pinahintulutan nito si Hawk na magbago, at nakuha rin niya ang mga kakayahan ng halimaw. Sa hindi inaasahan, lumitaw ang isang mas malaking halimaw, at sinimulan nitong habulin si Hawk. Mabuti na lang at inatake ito ni Gil at Hauser. Pagkatapos noon ay inatake na rin ito ni Dayan, ngunit agad naman silang sinugod ng halimaw. Biglang na-freeze ang halimaw. Napagtanto ni Gil na ang taong ito ang nagligtas sa kanila. Lumalabas na maraming makapangyarihang kalahok sa Great Fight Festival. Habang kumakain si Meliodas kasama si Arthur, bigla niyang nakasalubong ulit si Ban, na labis na ikinatuwa nila, pero nakita sila ni Arthur na parang nag-aaway. Napagtanto ni Ban na si Meliodas ay naging mas malakas. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ban kay Meliodas ang tungkol kay Elaine, na ikinagulat niya. Masaya si Meliodas na muling makasama ang kanyang kasintahan, ngunit nakonsensya pa rin si Ban, dahil binalak niyang patayin si Meliodas. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Meliodas, at nagpa siya silang umalis sa maze ng magkasama. Kaya't silang dalawa ay naglabas ng kanilang mga kapangyarihan, at sila ay bumasag sa pader. Dahil doon, muling nagsama-sama ang lahat, at nakarating sila sa gitna ng pagdiriwang. Nakita ng lahat ang grupo ni Meliodas na ikinagulat nila. Habang nagtataka si King at Elaine, napatitig sila kina Gloxinia at Droll. Tuwang-tuwa si Gloxinia. Sinabi niya kay Droll na lumikha ng isang larangan ng digmaan para sa kanila, at papatayin ni Gloxinia ang lahat ng natitirang mga tao na nakulong sa maze. Napagtanto ni King na ang magic na ginagamit niya ay pag-aari ng Fairy Clan, at alam ni King ang kanyang tunay na pagkatao. Si Gloxinia pala ang unang hari ng Fairy King's Forest. Hindi maintindihan ni King kung bakit siya sumali sa Demon Clan. Sa sandaling ito, lumitaw din si Gother. Aksidenteng nabangga niya si Escanor, dahilan para mabasag ang salamin na ibinigay sa kanya ni Merlin. Sa puntong ito, sinimulan nila ang unang laban. Ang bawat isa ay bubuo ng mga pangkat ng dalawa upang labanan ang iba. Si Meliodas at Ban ay iisang koponan, pagkatapos ay sina King at Dayan, ngunit si Escanor lamang ang nakipagtulungan kay Hawk. Sa hindi inaasahan,
kinailangan ding mag-away nina Elizabeth at Elaine, na ikinagalit nina Meliodas at Ban. Ngunit tiwala sina Elizabeth at Elaine na magiging maayos sila, kaya napanatag sina Meliodas at Ban. Biglang inatake ng dalawang ito si Elizabeth. Kaya naman, napaatras sila ni Elaine, na ikinatuwa naman ni Elizabeth, dahil napakalakas ni Elaine. Ngunit inatake pa rin sila, na naging dahilan ng pagkahulog ni Elizabeth. Sinubukan ng lalaking ito na tambangan si Elaine, ngunit agad itong natalo. Nakapagtataka, si Elizabeth ay hindi nasaktan, at pinagaling niya ang kanyang kalaban, na nagpahanga kay Elaine kay Elizabeth, dahil siya ay napakabait. Habang sina Meliodas at Ban ay inaatake ng dalawang demonyong ito, ngunit ni isa sa kanila ay walang pakialam sa kanila. Nagsimulang mag-away sina Meliodas at Ban, na naging dahilan ng kawalan ng kapangyarihan ng dalawang demonyo. Nang hindi sinasadya, nanalo rin sila. Habang sina King at Diane ay nakikipaglaban sa mga puppet ni Gloxinia at Droll, na naging sanhi ng pagdurugo ng ilong ni King, dahil pinoprotektahan siya ni Diane. Ngunit napakalakas ng kanilang mga puppet, at pinatumba nila si Diane. Biglang nakita ni King na ang babaeng ito ay kamukang-kamukha ni Gearhead, ngunit wala siyang oras na magtaka tungkol dito, kaya nagsimulang salakayin sila ni King, na ikinagulat ni Diane. Sa hindi inaasahan, napunit ang stuffed bear ni King, kaya hinarang ni Diane ang pag-atake para tulungan siya. Noong nasa panganib si Diane, inilabas ni King ang kanyang kapangyarihan para protektahan si Diane, na nagpasaya kay Gloxinia. Kaya kinokontrol ni King ang stuffed bear para umatake. Bagamat natalo na niya ang puppet ni Droll, unti-unting nawawalan ng lakas si King. Biglang nahuli si Diane, kaya pinrotektahan siya ni King, at nagpasya si King na gamitin ang kanyang pinakamalakas na galaw. Natalo niya ang puppet ni Gloxinia, na ikinagulat niya. Nakita niyang pagod na pagod si King. Hindi maintindihan ni Diane kung bakit gustong protektahan siya ni King. Bigla, bumalik ang puppet ni Droll. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Diane na protektahan si King, kaya gumawa siya ng dalawang golem, ngunit sila ay nawasak ni Droll. Sinabi ni King kay Diane na isipin ang mga taong pinagkakatiwalaan niya, na nakatulong kay Diane na maunawaan. Kaya gumawa siya ng higit pang mga golem. Akala ni King ay walang mga golem na tulad niya, ngunit gumawa din si Diane ng isang puppet ni King, na labis na ikinatuwa niya, dahil nagtiwala siya kay King. Ngunit ang mga golem na kanyang nilikha ay mas mahina pa rin kaysa kay Droll, na naging dahilan ng pagkawasak nito, tanging ang puppet ni King ang natira. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng puppet ni King, at natalo nila ang puppet ni Droll. Sa panig ni Denzel at ng iba pang mga Holy Knights, napagtanto nila na ang Ten Commandments ay sumipsip ng mga kaluluwa ng maraming tao. Maging si Zeldris ay nakuha na ang isang buong kaharian, at si Denzel ay nalaman din ng ilang bagong impormasyon. Si Gother ay isa rin sa mga miyembro ng Ten Commandments. Habang gustong manalo ni Gother sa laban na ito, para magkaroon siya ng puso. Lumalabas na ang kalaban ni Gother ay sina Escanor at Hawk, ngunit ayaw makipaglaban ni Escanor sa kanyang mga kasamahan. Habang si Jericho ay sinubukang pigilan si Gother, ngunit natalo niya sila. Pagkatapos noon, kontrolado ni Gother si Escanor, at inilagay niya si Escanor sa isang panaginip. Si Escanor pala ay dating prinsipe, pero lagi siyang binubuli ng kanyang kuya, dahil mas mahal ng kanilang mga magulang si Escanor. Sa hindi inaasahan, pumutok ang kapangyarihan ni Escanor, kaya't nakita siya ng lahat bilang isang halimaw, na naging dahilan upang mahuli si Escanor, na napilitang tumakas, hanggang sa makilala niya sina Merlin at Meliodas. Hindi natatakot si Merlin sa kapangyarihan ni Escanor, kaya nagsimula siyang mahalin si Merlin. Sa sandaling iyon, inakala ni Gother na natalo niya siya, ngunit nakita ni Escanor si Merlin bilang kanyang sunshine, na tumulong sa pagpapakawala ng kapangyarihan ni Escanor, na ikinagulat ni Gother, at inatake niya si Escanor. Kaya ipinatawag ni Escanor ang kanyang battle axe, at lumikha ng liwanag na katulad ng araw. Nagulat ang lahat. Ang sacred treasure pala ni Escanor, ay makakatulong sa kanya na mailabas ang temperatura sa kanyang katawan. Kaya ginamit din ni Gother ang lahat ng kanyang lakas para salakayin si Escanor, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Sa hindi inaasahan, tinamaan si Escanor ng atake ni Gother, kaya nanalo si Gother. Biglang napagtanto ni Gother, hindi siya inatake ni Escanor, dahil sina Gloxinia at Droll ang tinutukan ng pag-atake ni Escanor, na naging dahilan ng kanilang matinding pagkasugat. Kaya't nagpa siya si Meliodas na tapusin ang pagdiriwang. Inatake niya si Droll. Nakita ng lahat ang kapangyarihan ni Meliodas na ikinagulat nila. Palaging naghihintay si Meliodas na sirain sila, at binigyan siya ni Escanor ng perpektong pagkakataon.
Habang hindi maintindihan ni Gother kung bakit ginawa iyon ni Escanor, palagi siyang nakikita ni Escanor bilang kanyang kasamahan. Biglang pinagaling ni Gloxinia ang sarili niyang mga sugat, habang kinuha ni Droll ang mga kaibigan ni Meliodas, para takutin siya. Kaya't nagpa siya si Meliodas na mabilis na talunin si Droll. Sa hindi inaasahan, bumalik si Gloxinia, ngunit ang kanyang baluti ay nasira ni Meliodas, na ikinagulat niya. Nagpatuloy si Meliodas sa pagsugod patungo kay Gloxinia, ngunit inatake niya si Meliodas ng isang malakas na strike, na naging sanhi ng pag-aalala ng lahat. Dahil hinahadlangan nila si Meliodas, kailangan nilang humanap ng paraan para makatakas. Sa kabutihang palad, ang taong ito ay nag-teleport sa lahat, na nag-iwan sa kanya ng pagod. Samantala, pinagaling ni Gloxinia si Droll, ngunit agad ding bumalik si Meliodas. Ang mas nakakagulat, ang lakas ni Meliodas ay patuloy na tumaas, at ganap niyang natalo si Gloxinia. Sinubukan ni Droll na pigilan si Meliodas, ngunit sinaktan niya si Droll gamit ang kanyang Hellblaze technique. Sa hindi inaasahan, ginawa niyang metal ang kanyang katawan, ngunit pagod din siya, kaya pinagaling siya ni Gloxinia. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Meliodas ng oras para makabawi. Habang napagtanto ng lahat na hindi nila matutulungan si Meliodas, dahil ang labanan na ito ay nasa ibang antas. Sa puntong ito, napagtanto ni Gloxinia at Droll na hindi kapanipaniwalang makapangyarihan pa rin si Meliodas. Sa katunayan, maaari siyang maging kahalili ng Demon King, ngunit kulang si Meliodas ng kalupitan na kailangan para doon. Nang tatapusin na sila ni Meliodas, biglang nagtipon ang mga miyembro ng Ten Commandments, at hinarap ni Meliodas si Zeldris, na ikinabahala ng lahat. Sa hindi inaasahan, pinutol ni Zeldris ang isang braso ni Meliodas, at nagpatuloy sila sa pagpigil kay Meliodas, ngunit agad siyang kumawala. Sumunod, inatake ni Derry si Meliodas. Hanggat siya ay patuloy na umaatake, ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas. Nagdulot ito ng sugat sa braso ni Meliodas. Nang salakayin ni Monspit si Meliodas, kinontra niya ito. Napagtanto ng lahat na hindi sila kayang labanan ni Meliodas ng mag-isa, na nagdulot sa kanila ng labis na pag-aalala. Pagkatapos, lahat sila ay gumamit ng kanilang pinakamalakas na galaw ng magkasama, patuloy na umaatake kay Meliodas. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanya. Ito pala ay sadyang hinayaan ni Meliodas na hampasin siya, para magamit ang full counter. Nang makita ang kapangyarihan ni Meliodas, nagsimula silang matakot sa kanya. Ngunit madaling napigilan ni Esterosa ang pinakamalakas na atake ni Meliodas, dahilan para matumba ito. Pagkatapos, sinimulan ni Esterosa na pahirapan si Meliodas. Habang hiniling ni Meleskyla kay Gloxinia na pagalingin siya, nagsimulang gumaling ang kanyang katawan. Sa puntong ito, inihayag ni Esterosa, na si Meliodas ay dating pinuno ng Ten Commandments. Nagulat ito sa lahat, at siya ang karapat-dapat na magmana ng kapangyarihan ng Demon King. Labis na hinangaan ni Estarosa si Meliodas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinagkanulo ni Meliodas ang Demon Clan, na humantong sa pagkasira ng balanse sa pagitan ng Demon Clan at Goddess Clan. Naisip niya na ipagpapatuloy ni Meliodas ang pagtataksil sa 7 Deadly Sins. Sa sandaling ito, nais ni Meleskyla na wakasan ang buhay ni Meliodas, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Bigla, nakita nilang hawak ni Ban si Elaine, dahil gusto niyang iligtas si Meliodas. Nang si Meleskyla ay malapit ng sumipsip ng kaluluwa ni Meliodas, si Ban ay nagpakita at humarap sa kanya, na ikinagulat ng lahat. Pinagalitan ni Meliodas si Ban dahil sa pagiging tanga, sa pagbabalik niya rito. Biglang inatake muli ni Estarosa si Meliodas, at sinadya niyang sirain ang 7 puso ni Meliodas. Ngunit napakalakas niya, at hindi napigilan ni Ban si Estarosa. Kahit na dinagdagan ni Ban ang kanyang lakas, wala siyang magawa. Sa huli, winasak ni Estarosa ang 7 puso ni Meliodas at nakipag-ugnayan din kay Ban. Nakita ng lahat na namatay si Meliodas, na nagdulot sa kanila ng matinding kalungkutan. Kaya umalis ang 10 Commandments, at bumalik si Elizabeth sa tabi ni Meliodas. Sobrang nadurog ang kanyang puso. Kinaumagahan, pumunta si Elizabeth sa lugar ni Matrona, at pinagaling niya ang 2 anak ni Zalpa, na pagkatapos ay gumaling. Gayunpaman, napagtanto nila na ang Demon Clan ay lumulusob sa lahat ng dako, kaya iminungkahi ni King na ang lahat ay sumama sa kanya sa Fairy King's Forest, dahil naisip niya na iyon ang pinakaligtas na lugar. Ngunit nagpa siya si Elizabeth na manatili, habang sinusubukan ding pigilan ang Demon Clan. Nahuli si Gother, dahil pinaghihinalaan nilang miyembro siya ng 10 Commandments. Nawala na rin pala si Elaine, pagkatapos patayin ni Ban si Meleskyla,
pero desisyon iyon ni Ban at Alain. Sa sandaling iyon, bumalik si Elizabeth upang muling buksan ang tavern ni Meliodas, ngunit siya ay napaka-clumsy pa rin. Iningatan pa rin pala niya ang katawan ni Meliodas, gaya ng inaasahan ni Elizabeth na isang araw ay magigising na siya. Samantala, nilinis ni Hawk ang tavern. Biglang may pumasok na Holy Knight na ikinatakot ni Hawk. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elizabeth, na siya ang dakilang banal na kabalyero, si Zaratras, na ikinagulat ng lahat, dahil siya ay patay na noon. Nilason pala siya ni Hendrickson ng cake, kaya naman pansamantala siyang binuhay ni na Hendrickson at Dreyfus. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang pansamantala lamang siyang muling nabuhay. Iniisip ni Elizabeth na ito ay kakayahan ni Milasquiela, kaya't mabubuhay pa si Alain. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Elizabeth si Zaratras upang makipagkita kay Meliodas, na labis na ikinalungkot niya, dahil marami siyang gustong sabihin sa kanya. Biglang nagsimulang magsagawa ng ritual si Zaratras, na nagpapahintulot kay Elizabeth na makita ang mga alaala ni Meliodas. Ibinalik sila sa nakaraan, nang sirain ni Meliodas ang isang kaharian pagkatapos ng kamatayan ni Liz. Biglang nakita nila si Meliodas na may hawak na sanggol. Si Elizabeth pala ang sanggol. Nang subukan ni Zaratras na hawakan ang sanggol, pinigilan siya ni Meliodas. Pagkatapos nito, inampon ng hari si Elizabeth, at siya ang naging ikatlong prinsesa ng kaharian ng Leons. Sa makatuwid, nagpa siya si Meliodas na maging isang Holy Knight, dahil gusto niyang protektahan si Elizabeth. Pagkatapos, binuo ni Meliodas, kasama si Merlin, ang 7 deadly sins, bilang paghahanda sa labanan laban sa 10 Commandments. Lumipas ang oras, at magkasamang umiinom sina Meliodas at Zaratras, nang ihayag ni Meliodas na may dala siyang sumpa sa loob ng 3,000 taon. Nangako rin si Meliodas kay Elizabeth, na lagi siyang mabubuhay at mananatili sa tabi niya. Sa puntong ito, bumalik sila sa kasalukuyan. Tuwang-tuwa si Elizabeth, dahil naniniwala siyang tutuparin ni Meliodas ang pangako nito sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ni Meliodas ay nasa purgatorio, at nakikipag-usap siya sa Demon King. Sinabi ng Demon King na hindi kayang talunin ni Meliodas ang mga commandments ni na Estarossa at Zeldris. Ngunit ang Demon King ay naglagay ng sumpa kay Meliodas, na magpapahintulot sa kanya na muling mabuhay ng walang hanggan. Binatikos ng Demon King si Meliodas, sinabing nagmula siya sa pagiging malakas at malupit na tao, naging mahina dahil sa isang babae sa loob ng 3,000 taon. Sa tuwing mamamatay si Meliodas, siya ay ipapadala sa purgatorio, at ang kanyang damdamin ay unti-unting kinakain. Nais pala ng Demon King na ibalik ang kanyang anak sa pagiging malupit na tao noon. Sa kaharian ng Leons, napagtanto nilang dumating na ang 10 Commandments. Samantala, pinipigilan ng grupo ni Ban si Estarossa, ngunit nawalan sila ng lakas. Lumalabas na ang commandments ni Estarossa, pag-ibig, ay gagawing walang kapangyarihan ang sino mang may galit sa kanya. Biglang sumulpot si Escanor, na ikinagulat ni Estarossa. Hindi naapektuhan si Escanor ng commandments ni Estarossa. Nakita ni Estarossa ang kahambugan ni Escanor, at nakitang napakasaya nito, kaya agad niya itong inatake. Inakala ni Estarossa na natalo niya si Escanor. Biglang nag-counter-attack si Escanor, pinatumba si Estarossa, na ikinagulat ni Zeldris at Fraudrin. Ngunit inilabas ni Estarossa ang kanyang sandata, nagpa siya na seryosong labanan si Escanor. Sa pag-atake ni Escanor, sa hindi inaasahan, siya ay nasugatan. Napagtanto ng lahat na ito ang full counter technique ni Meliodas, ngunit ang kanyang kakayahan ay kontrahin ang mga pisikal na pag-atake. Tuwang-tuwa si Escanor, gumawa siya ng miniature na araw, dahilan para matunaw ang lahat sa paligid dahil sa matinding init. Pagkatapos, naglunsad si Escanor ng isang pag-atake na nagpadala kay Estarossa na lumipad palabas ng kaharian. Nagdulot ito ng pagsingaw ng isang buong malaking lawa. Bagamat malubhang nasugatan si Estarossa, nakabangon pa rin siya, at agad niyang pinagaling ang kanyang mga sugat. Patuloy ang pag-atake ni Escanor, ngunit natamaan siya ng full counter, na ikinasugat din niya. Gayunpaman, patuloy na lumakas si Escanor, na iniwan si Estarossa sa pagkabigla. Nagpa siya si Escanor na tapusin ang laban, kaya inatake niya si Estarossa ng isang malakas na atake. Naging dahilan ito para lumipad sila ni Zeldris ng napakalayo. Sa panig naman ng grupo ni Gil, inaatake sila ng iba pang Holy Knights. Kinokontrol pala sila. Pinayuhan ni Monspit ang grupo ni Gil na sumuko. Biglang sumulpot si Denzel. Nagpa siya siyang gumamit ng isang lihim na pamamaraan na pinag-aaralan niya. Nagulat ito sa lahat, habang isinasakripisyo niya ang kanyang sarili para ipatawag ang isang diyosa.
Pumasok ang Diyosa sa katawan ni Denzel, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang nasa harapan niya ang Ten Commandments. Nagdulot ito ng takot sa Diyosa, at siya ay tumakas. Gayunpaman, hinarangan siya ng dalawang demonyo. Mabilis silang sinira ng Diyosa. Lumalabas na ang kapangyarihan ng Diyosa at demonyo ay nagkakasalungatan, kaya hinabol ni Derere ang Diyosa, ngunit hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang pigilan si Derere. Sa kalaunan, pinatay ni Derere ang Diyosa, na ikinagulat ng lahat. Sa puntong ito, kontrolado na ng Ten Commandments ang palasyo. Nagmamadaling bumalik sina Elizabeth at Zaratras, dahil gusto rin ni Elizabeth na labanan at protektahan ang mga tao. Biglang napansin sila ng isang kawan ng mga demonyo. Tinalo sila ng ina ni Hawk nang walang kahirap-hirap, at hindi sinasadyang nagbago si Hawk. Di nagtagal, natagpuan ni Derere at Monspit si Elizabeth. Sinubukan ni Zaratras na pigilan si Derere. Madali siyang napaatras ni Derere. Sa hindi inaasahan, ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan para pigilan si Derere. Nagalit ito kay Derere. Nang papatayin na niya si Elizabeth, nagpakita si Meliodas at natalo si Derere, na labis na ikinatuwa ni Elizabeth, dahil nakabalik na si Meliodas. Nakita ni Zaratras si Meliodas, na ikinatuwa rin niya. Biglang bumalik si Derere at inatake ang ina ni Hawk, dahilan para gumuho ang tavern, at pinalayas din niya si Hawk. Kaya't nilabanan ni Meliodas si Derere, ngunit hindi siya katugma kay Meliodas. Tinulungan din ni Monspit si Derere, kaya gumamit si Meliodas ng full counter, at natalo niya sila. Sa panig ng palasyo ng hari, sinakop ni na Fraudrin at Greyroad ang palasyo, na naging sanhi ng pag-aalala ng lahat, dahil plano niyang gawing demonyo ang lahat. Ngunit hindi nila maatake si Greyroad, dahil ang kanyang commandments ay pacifism, na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang kanilang habang buhay. Sa kabutihang palad, lumitaw si Merlin, at madali niyang hinarangan ang kanilang mga pag-atake. Nagulat si Greyroad, dahil kaya niyang labanan ang kanyang mga commandments. Ang kanyang libangan ay eksperimento at kaalaman, kaya't napag-aralan niya ang lahat sa mundong ito. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ni Merlin ay infinity, na ikinagulat ng lahat, dahil inakala nila na hinahak niya ang laro. Nang malaman nila na siya ay anak ni Belyaluin, si Fraudrin at Greyroad ay natakot. Kaya tumakas si Greyroad, ngunit lumikha si Merlin ng isang napakalaking ipo-ipo, at nakulong niya siya sa isang garapon. Gayunpaman, nakatakas si Fraudrin, at pinigilan siya ni Hendrickson. Inatake ni Hendrickson si Fraudrin, upang mabawi ang katawan ni Dreyfus, ngunit masyadong malakas si Fraudrin. Mabuti na lang at dumating si Zaratras, na ikinagulat nila dahil akala nila ay patay na si Zaratras. Kaya nagtulungan sina Zaratras at Hendrickson para salakayin si Fraudrin. Sa sandaling ito, dinaig ni Zaratras si Fraudrin. Bigla, hinagis dito si Hawk, na ikinagulat ni Fraudrin. Nang magambala si Fraudrin kay Hawk, nahuli siya ni Zaratras, at isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang itulak si Fraudrin palabas ng katawan ni Dreyfus, na naging dahilan upang maihayag ni Fraudrin ang kanyang tunay na anyo. Nang ipagpapatuloy na niya ang kontrol sa katawan ni Dreyfus, hindi niya sinasadyang nakita si Greymoor, na nakagambala sa kanya, at inatake siya ni Dreyfus ng isang malakas na atake. Samantalang si Greymoor ay masayang-masaya, dahil muli niyang nakasama ang kanyang ama. Sa huli, nakatakas sila sa kontrol ni Fraudrin, na nagpasaya sa kanila. Ngunit natupad na rin ni Zaratras ang kanyang hiling, kaya't makakaalis na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Fraudrin, at mas lalo siyang lumaki, na ikinabahala ni Dreyfus. Biglang inatake si Fraudrin, at napagtanto ng lahat na si Meliodas iyon, na ikinagulat nila, dahil buhay pa si Meliodas, at patuloy niyang inaatake si Fraudrin, ngunit naniniwala si Fraudrin na hindi siya matatalo ni Meliodas. Napagtanto ni Merlin na isa lamang itong clone sa kanya, at ang kasalukuyang kapangyarihan ni Meliodas ay 60,000, na ikinatakot ni Fraudrin. Sa hindi inaasahan, tuluyang nadaig ni Meliodas si Fraudrin, na naging sanhi ng kanyang pagliit. Napagtanto ni Fraudrin na ang lakas ni Meliodas ay bumalik sa dating antas. Ngunit may napansin si Ban na kakaiba kay Meliodas, dahil mas walang awa si Meliodas kaysa dati. Sa sandaling ito, patuloy na iniinsulto ni Meliodas si Fraudrin, na ikinagalit niya, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili, upang lumikha ng isang pagsabog na wawasak sa kahariang ito. Ngunit nanatiling kalmado si Meliodas, habang ang iba ay nag-aalala. Bigla, naalala ni Fraudrin ang mga alaala nila ni Greymoor. Kahit na siya ay nagpapanggap lamang bilang kanyang ama, nakita niya si Greymoor bilang kanyang sariling anak.
Biglang niyakap ni Grimoire si Fraudrin, at gumawa siya ng hadlang para hilingin kay Fraudrin na huminto, na labis na nag-alala kay Dreyfus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpa siya si Fraudrin na huminto, at nangako siyang hindi papatayin ang sinuman, na nagpasaya kay Grimoire. Sa puntong ito, hiniling ni Fraudrin kay Meliodas na patayin siya. Sa hindi inaasahan, walang awang tinapos ni Meliodas ang kanyang buhay, na ikinagulat ng lahat. Sa wakas, natapos ang labanan. Sa hapon, nakita ni Merlin si Escanor, at sa sandaling ito, naramdaman ng lahat na kakaiba si Meliodas. Sinabi ni Merlin na siya ay isinumpa ng Demon King, na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay na muli ng walang katapusan. Ngunit sa bawat oras na siya ay muling nabuhay, si Meliodas ay unti-unting bumalik sa kanyang dating pagkatao, hanggang sa siya ay maging ang pinakamasamang tao. Sa sandaling ito, nag-iisa si Meliodas, nag-iihon ng karne. Bigla siyang natagpuan ni Elizabeth. Napagtanto niya na si Meliodas ay nasa matinding sakit, dahil natakot siya na siya ay maging kanyang dating sarili muli. Ngunit kung hindi siya babalik sa dati niyang pagkatao, hindi niya mapoprotektahan si Elizabeth. Kaya niyakap niya ito at inaliw si Meliodas. Kinaumagahan, bumalik sa normal ang lahat. Lumalabas na gumamit si Merlin ng mahika para muling itayo ang lahat. Sa puntong ito, nagsimula ring kumilos ng normal si Ban kay Meliodas, na nagpasaya kay Meliodas. Kaya sabay-sabay silang bumalik sa tavern. Napagtanto ni Merlin na kailangan pa nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Zeldris, kasama ang iba pang miyembro ng Ten Commandments. Ngunit naniniwala si Meliodas na, kapag nagtipon ang lahat ng miyembro ng Seven Deadly Sins, magagawa nilang talunin ang Ten Commandments. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin. At para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.